Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, lilibot ko kayo at isasama ko kayo sa aking pag-iikot dito sa Seminyak area. So wala pa akong specific itinerary na pupuntahan, pero for sure lalakad ako around the area para naman makita natin kung ano nga ba yung mga malapit sa hotel na ito, and at the same time pupunta tayo sa beach, that's for sure. So tara guys, samahan nyo ako. So yan guys, naglalakad na ako papalabas ng hotel, and mapapansin nyo guys, ako lang mag-isa ngayon. Kasi yung kasama ko medyo sumama yung pakiramdam niya. So hindi siya sasama sa pag-ikot-ikot. So baka bukas makasama siya. So okay lang din kasi medyo malakad akong tao. And kapag may kasama kasi medyo sumasakay kami lagi. And dito sa Seminyak area kasi, based dun sa Google Maps, maraming mga malalapit lang na puntahan dito sa hotel na to. So magtatanong lang ako dito sa reception area kung saan daan papunta sa beach. Tapos pupunta na tayo sa beach. So guys, ito yung harap ng aming hotel. Again, ang hotel namin is Alea Hotel, Restaurant and Spa. So from here, paglabas nyo dito sa main road, sabi, left lang here. So we'll take a left, and then pagdating dun sa kanto, we'll take a right. Oh, meron pa ng restaurant sa harapan na, or sa tabi ng hotel namin, guys. So ito, merong Warung Jembung restaurant. Tapos may mga Dalmatian. Ay, hindi daw pala sila Dalmatian. So, papakita ko lang sa inyo na unlike sa Ubud, etong Seminyak area is marami mga walking distance na restaurant. Meron din naman sa Ubud, kaso nga lang yung Bakong Ubud Hotel kasi guys, medyo secluded siya ng konti. Hindi siya malapit sa mga attraction. Kailangan mo talaga mag-Gojek para makarating dun sa mga attraction. Ito naman, Alea Hotel on the other hand, may mga walking distance. So, diretsuhin lang natin to. Tapos, kakanan tayo dun sa may papunta na sa beach. So guys, may nadaanan din akong Circle K dito. Ito yung mini stop. Parang mini stop nila or Uncle John's or 7-Eleven. Yung Circle K, meron yan dun sa labas ng Ubud, Bakong Ubud guys. And may mga days na dun kami bumibili ng dinner. Hindi ko na lang nabablog yun dahil bumibili lang naman din kami tapos kinakain na lang sa hotel. Pero masasarap din yung pagkain dyan guys. Meron sila dyan meatball sa Circle K na 12,000 rupiah lang. 3 piraso na. Sobrang sarap. So in case na mapupunta kayo dito sa Bali at matatry nyo yung Circle K, try nyo yung meatballs nila. Masarap. Share ko lang. So guys, may mga nagtitinda din dito ng mga mali-maleta tsaka ng mga souvenir. Tapos parang ang dami ko nang nadaan ng mga restaurants guys. So eto na yung pinakakanto, kakanan na tayo doon. Dito sa may money exchange, tapos sa M-Mart. Yan, so diretso lang tayo ng konti pa. Tapos kakanan tayo doon sa pinaka main road. So ito na yung main road guys. Siguro mga 2-3 minutes narating ko na agad tong main road. Tapos kakanan na tayo dito papunta doon sa beach. Mag-ingat lang kayo sa paglalakad kasi yung way nila baliktad sa atin dahil right hand driving nga dito. Baliktad yung pattern nila ng kalsada sa atin. Yan, so kanan na tayo dito guys. Tapos ito na guys, nakikita nyo naman sa harapan ko, pumipiyok-piyok pa ako. Nakikita nyo naman sa harapan ko guys na marami ng mga establishments dito, restaurants, kainan, may papalis. Tapos dito sa kabila may bar and restaurant din. So marami kayong food choices agad-agad. Tapos may coffee shop guys. Omi yung pangalan. So ito guys, merong mga boutique. Ito may aesthetic clinic.
Tapos feeling ko naman safe naman maglakad so far. Wala naman ako mga na-experience na problema. Tapos ito may Korean restaurant. Daming kainan. Tapos ito merong ice cream shop. Dear Butter yung pangalan. Ayan, diretso lang pa rin tayo guys dito. Lakad-lakad lang tayo hanggang makarating tayo sa beach area. Guys, sa kabilang side, makikita nyo merong tindahan ng mga Bali bags. Yung mga Balinese bag. Tapos dito may mga street food. Parang puso yun. Puso yung sa Cebu. Ayan, so ito marami mga tindahan din. So kahit pala maglakad ka lang guys, umikot-ikot ka lang dito sa Seminyak area, marami ka na kaagad makikita. Hindi ka mabobore. So tayo guys, again, naglalakad lang tayo. Ito may coffee shop na naman na maganda. Ang pangalan ay Donuts and Coffee. Ang ganda guys. Parang yung mga coffee shop dito, share ko lang sa inyo guys, parang napaka-simple lang niya tignan. Pero pagpasok mo, ang ganda ng, napaka-aesthetic ng loob, tapos mura yung mga bilihin. So, kapag coffee lover ka, isa sa mga pwede mong gawin dito is mag coffee shop hopping. Tapos yun, chill-chill ka lang dun. Ma-enjoy mo yung vibe. So, going back, ayan, so, nandito na ako sa pinakakanto. So, di ko alam kung kanan o kaliwa, check ko muna sa Google Map. Pero sa pinakakanto guys, may gelato restaurant ulit. So ito guys, dun sa kanto kanina kumanan ako. So sana tama to. Pero chinek ko sa Google Maps, mukha namang tama. Ang dami pa rin mga boutique dito sa paligid-ligid guys. Mga tindahan ng sapatos, mga luggage. So tatawid tayo sa kabilang side. Kasi dito yung mas safe. Ayan, so may mga bags, may mga sapatos. Pero mukhang hindi totoo yung sapatos guys. Tapos ito may spa, Koya Spa. Yung spa ni Koya. Tapos sa kabila guys, may restaurant na Papa Lee's Teppanyaki restaurant. So Japanese to. Tapos ito Kenji Ramen House. Pakaraming choices dito. Grabe, tapos may M-Mart na naman dito. So, kahit naglalakad ka lang, tapos tingin-tingin ka lang sa paligid, marirelax ka kasi ang dami mong nakikita. Nakakatuwa. So, parang ito, more on city vibe tong Seminyak, guys. Parang mas marami kang magagawa dito compared sa Ubud na talagang napaka-nature, province, ganun yung vibe dun sa Ubud. So, magandang nakikita natin to guys para may idea kayo kung ano yung mas trip nyong puntahan or ano yung mas may enjoy ninyo just in case pumunta kayo dito sa Bali. So guys, update lang, meron ditong Guardian Pharmacy, yung pharmacy na usually nakikita ko lang sa Taiwan. Ayan, Guardian, or sa Singapore meron din dito. Tapos malapit na tayo sa beach, kaya makikita nyo mas dumadami na yung mga tindahan. Ito yung Petit Tenget Market, mga bilihan ng souvenir guys. Ayan, sa kabila. Pakunti na lang. Mga resort na to guys. Ayan. So, medyo lumalamig na rin yung vibe dito. So, ibig sabihin malapit na tayo sa beach. Okay guys, so finally after 10 to 15 minute walk, narating na rin natin itong beach area. Ito ay Petit Tenget Beach. So, wala pa yung beach mismo. Pero gusto ko lang mapakita sa inyo yung arc na yan. Yung parang napuntahan natin sa Heaven's Gate sa Ubud. Ay, hindi pala sa Ubud yun. Basta dito din sa Bali. Kaya nung nag-whole day Bali tour tayo. So, ito yung Petit Tenget Beach. So, pag akyat mo dito, makikita mo marami mga nagtitinda ng merienda or ng food. Ayan, may mga nagtitinda ng food, mga crepe, ganyan. Tapos may mais, banana. Tapos ito na yung beach area. Yan, so kung makikita nyo dito guys, ang dami rin nag-chill lang dito sa beach. Syempre hindi siya kasing ganda ng Boracay or what, pero this is what they got. So may mga nagpa-pray din.
May mga yung mga ganyan guys, mga nagtitinda ng parang mga bulaklak na for prayer or for offering. Yan. So maraming ganyan dito. So ito nakalagay Petit Tenget Beach. So guys, share ko lang sa inyo, ito yung itsura ng Petit Tenget Beach. Medyo marumi. Pero maraming mga may mga nakikita ko guys nagse-surf. Ayan, mga nagse-surf sila. Parang surfing area din pala to. So, magaganda din yung waves. Sakto naabutan ko ng may araw pa. Ayan, so ang daming tao din guys. Mga nagchichill lang by the beach. So, ito yung beach area nila. Ayan, may mga nagsiswimming, may nagsisurf. Dun sa bandang dulo may nagsisurf. Medyo low tide ata. Kaya hindi mataas yung waves. Pero malamig dito guys, presko. So masarap siyang mag-chill-chill ka lang. Kung gusto mo, pwede ka umupo or pwede din naman na mag-swimming. So, ayan, nilibot ko lang kayo guys. Hindi na ako magsiswimming. And syempre, maghahanap lang ako ng spot for picture taking. So ito guys, nag-selfie lang ako dito kanina. Wala kasi akong dalang tripod, nalimutan ko. Pero okay naman, napunta na natin tong Petit Tenget Beach. And setting your expectations lang, hindi siya white sand. And then, medyo malayo siya kumpara dun sa mga beach sa atin. Pero okay na experience din na mapuntahan kung gusto nyo lang mag-swimming or kung gusto nyo lang mag-chill sa harapan ng beach, okay din to. Gaya ng mga taong nasa likod ko, mga nag-chill lang sila dito. Pero okay na ako dito, nakita ko na yung beach and pupunta na tayo sa ating next destination. Ginoogle map ko lang siya guys. So, ang next destination natin is Seminyak Village. Sandali lang guys. Napansin ko na karamihan sa mga nanonood ng AJTV Amazing Travels ay hindi pa nakasubscribe sa channel na ito. Malaking tulong para sa akin na may pagpatuloy ang paggawa ng mga videos na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na! Now back to the video. So guys, share ko lang ulit sa inyo yung mga nadadaanan ko. Ang ganda nito, oh. Napakakulay nitong restaurant na to. Ang pangalan niya is Mexicola. So Mexican yan. Tapos dito sa kabila may mga boutique. No. Ayun, may mga nag-hello sa vlog natin. Tapos ito may malaking ano din, hotel. Ang pangalan Di Prima. Ang ganda rin nito, oh. Yan. Pag marami na tayong subscribers guys at pag kumikita na yung YouTube channel natin, medyo gagandahan na rin natin yung hotel natin. Pero maganda yung hotel ko guys, mura din yun. Sulit na sulit. 1,154 per night lang yun. Tapos may pool access ka kakaagad. Yan, so diretso lang tayo dito papunta doon sa pupuntahan natin, Seminyak Square. Okay guys, so sa ating paglalakad-lakad, nakarating tayo dito sa areang to. Malapit na to sa Seminyak Square. Meron ditong restaurant na pangalan Bossman. Ang cute, ayan o, ang ganda sa labas. So, konting lakad pa. Ito na yung Seminyak Square guys. So, welcome sa Seminyak Square everyone. May oakberry acai dito. Ayan, masarap yan eh. Ayan, so, ito yung parang mall. Mall siya guys. So, pasok tayo dito at i-explore natin tong Seminyak Village. Kala ko walang mall dito sa Bali, meron pala. So, pasok tayo guys. So, pagpasok mo, lumamig. Aircon yan, maganda. So, sa left side ko guys, merong Candylicious. Ayan, ang dami mga candy, chocolates and stuff. Tapos dito sa gitna guys, makikita nyo yung mga bags. Mga Bali bags. Tapos may mga tote bag din guys. Tapos may mga branded items. May Crocs, New Era, Steve Madden. Ito may Birkenstock.
Ayan, so maganda din naman yung loob. Tapos ito may Saturdays. Kala ko Sunny Studio. Pero Saturdays yung pangalan niya, guys. So guys, maliit lang to. Dito sa bandang dulo may marketplace. Pero hindi siya grocery. Ano siya, bilihan din siya ng mga, para mga butik-butik din. Tapos dito may Aldo and Polo. Tapos ito may Rejuve. Parang bilihan siya ng mga drinks, ng mga fruit juice. Ayan, mukhang masarap din. So, akyat tayo sa taas, guys. So, guys, dito naman sa taas nila, ang makikita nyo pag akyat nyo is H&M. Ayan, so may H&M dito. Hindi na ako papasok. Wala naman akong bibilihin. Tapos, ito yung mas loob pa niya. Ayan, malaki tong H&M nila. Tapos, dun sa diretso, ayan, mga tindahan ulit ng mga damit, mga items. So, kung meron, kalibaw, kulang yung dala yung damit, ganyan, pwede kayong bumili dito. Pero, feeling ko mas mura pa rin dun sa mga tinda sa labas. Kasi, syempre, mall na to. Ayan, so, dito tayo sa kabilang side. Dito sa kabilang side, ito guys, yung pop store. So, may pop store dito. Tindahan ng mga kung ano-anong mga items. May isa pa may third floor pa guys. Hindi ko lang alam kung ano yung meron dito sa third floor. Pero sige, akyatin na rin natin since nandito na rin tayo. So guys, dito sa third floor, ito yung rooftop area nila. Yan, rooftop lang. Wala nang mga tindan ditong kahit ano. So, ano lang, view lang dito guys, ayan. So, nandito ako sa rooftop ngayon at silipin natin ang view ng Seminyak. Pero mababa lang to kasi third floor lang naman. Ayan. So, ito ang buong Seminyak or ito yung view ng Seminyak, guys. Dito sa third floor. Ang galing may rooftop dito sa mall. Tapos, pwede kang pumunta. Ayan. So, ito siya. Ito yung Seminyak Village. So, okay na, guys. Nakaikot na tayo dito sa loob. Baba na tayo at punta na tayo sa ating next destination. So, guys, update lang. Naghahanap ako ng coffee shop na pwedeng mapagstayan para makapag-try tayo ng coffee shop dito sa Seminyak. Ang ganda lang kasi ang dami mo talagang makikita dito. Magkakatabi lang yung mga restaurants, mga boutique, establishments. So marami kang pagpipilian. Pero naghahanap ako yung magandang vibe sa labas. Tsaka yung medyo aesthetic para relaxing yung maging atake natin ngayon. So pakita ko lang sa inyo guys. Nasa labas ulit ako. And hindi ko na alam kung nasan ako. Malamang mag-gojek na lang ako pabalik. Pero parang hindi nakakatakot maglakad-lakad dito kahit paggabi na dito sa Bali. Kasi ang daming tao, ang daming tourists. And napaka-safe naman so far. So tuloy-tuloy lang muna tayo maglakad. Tapos marami talaga mga bistros, restaurants. Makukulay yung mga establishment, so malilibang ka talaga sa paglalakad. A few minutes later. Okay guys, so nandito ako ngayon sa Papa Lee's Taiwan Noodle and Dumpling. So dito na lang ako kakain kasi umulan na sa labas, hindi na ako makapaglakad ulit. Pero medyo malapit na to dun sa hotel. Ano to guys, Taiwan cuisine. So check ko lang yung menu so order na tayo. Okay guys, so umorder na ako. Ang in-order ko is braised pork rice which is 110 rupiah. Tapos, shrimp and pork xiaolong bao, 6 pieces, 90 rupiah. Tapos, umorder ako ng mocktail na yellow sunshine. Non-alcoholic naman yun. So, that's 75 rupiah. So, abangan lang natin yung order para makapag-taste test na tayo. Okay guys, so dumating na yung order natin. Ito yung mango something. Tapos, ito yung braised pork rice. Saka yung xiaolong bao. So magte-taste test na tayo. So simulan natin guys dito sa xiaolong bao. May sausawan pala to. Yan, hindi ko naayos. Soy sauce. Try na natin yung xiaolong bao nila guys. Bagong luto, mainit-init pa. Ang sarap ng sabaw guys. Sarap guys, masarap yung xiaolong bao nila, legit. Tsaka malasa yung loob. Yung soup niya sa loob ang sarap. 10 out of 10. So next naman, itry natin itong braised pork rice. Ito, paborito ko to nung nasa Taiwan ako.
dun sa Xing Fu Tang. So tingnan natin kung masarap din dito kasi Taiwan cuisine din naman to. Mas marami lang siyang sahog, guys. Yan, so tikman natin. Masarap din naman, guys, pero medyo mas malasa lang yun sa Taiwan. Tsaka medyo maanghang ito. So I would rate this like 7 out of 10 lang. Kasi hindi ako masyadong mahilig sa maanghang, pero yung serving niya malaki rin, guys, kagaya nung sa Taiwan. And of course, ito try natin yung kanilang smoothie, mango. For me, hindi siya masyadong masarap, lasang artificial, hindi siya yung fruit na mango mismo. So mga 5 out of 10 lang to muna. So kain muna tayo, guys. Nga pala, guys, kung hindi ko pa ito nasasabi, mag-ingat kayo sa water dito, sa mga tap water dito sa Bali. Kasi meron silang tinatawag na Bali Belly. So, medyo nagkakos daw ng stomach ache yung water dito. Kaya make sure na mag-mineral water kayo. Kahit yung mga service water nila, medyo iwasan nyo yung inumin. Kasi nga, mahirap pag sumakit yung tiyan nyo dito. Ang mangyayari, magkakasakit ka sa vacation mo, diba? Hindi mo siya may enjoy. So, yun lang yung marirecommend ko, laging mag-mineral water na lang kayo. Okay, guys, so pabalik na ako sa aming hotel. And very sulit naman yung kinain ko. Kahit medyo pricey siya. Nabusog naman ako, and dahil dyan, guys, i-end ko na muna ang vlog na ito. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode na ito ng ating Bali Vlogs. And if you like this video, please give me a thumbs up, subscribe to my channel, and hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. So abangan ang susunod nating episode dito sa Bali. Yun lang, guys, maraming salamat, bye!